Si Bato, mga kababayan, Bato de la Rosa, I think, nanginginig na mga kababayan. Gustong magtago sa Senado. Sabi ngayon ni Chis Escudero, Bato may stay in Senate until all legal remedies exhausted. Ito yung interview ng ABS-CBN, mga kababayan, kay Paduano. Ngayon lang po, yan Escudero rito. Pwede niya na si De La Rosa could take sanctuary in the upper chamber in case a warrant of arrest is issued by the ICC, adding that he would not allow a lawmaker to be arrested within the institution's grounds. Sabi po ni Attorney Raul Pangalangan, former ICC judge, the court, referring to ICC, the court said, invalid nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si Bato, mga kababayan, Bato de la Rosa, I think, nanginginig na mga kababayan. Gustong magtago sa Senado. Sabi ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, okay niya, walang problema na pumunta siya at mag-stay sa Senado. Pero anya, may hangganan yun. Sabi ni Chis Escudero, lalo itong manginginig si Bato. Unsolicited advice sa Bato de la Rosa, mag-surrender ka na lang, voluntarily surrender sa ICC para may kasama. Isama mo na si Bungo, lahat kayo na pangalanan, si Abayalde, pati nga si Sara, para sama-sama ang buong pamilya. Di ba? Buong tropa, buong barkada. Kasi may hangganan, sabi ni Chis Escudero, ang pwede siyang mag-stay sa Senado para magpa-kop-kop. Ayan sabi ngayon ni Chis Escudero, Bato may stay in Senate until all legal remedies exhausted. Pag na-exhaust na, yung lahat ng legal remedies hindi pa rin umobra, kakalad ka rin pa rin siya ng Interpol, isosurrender na lang ni Chis Escudero si Bato. Tulad ng ginawa ng ating Pangulo, mga kababayan na nag-cooperate sa Interpol para ilipad pa dahig si dating Pangulong Digong. Anyway, nandun naman yung abogado ninyo, gustong magpa-kop-kop sa Netherlands. Si Atty. Harry Roque is seeking asylum po sa Netherlands. Yan si Atty. Harry Roque. Sabi diyan, Harry Roque to seek asylum in the Netherlands. Gusto mag-Aladjuma season? O di tamang-tama. Isang tropa kayo dyan. Kaya walang problema. Marami na kayo dyan sa Netherlands. Si Digong, si Sara Duterte, possibly. Diretso na rin dyan sa Netherlands. Kasi sangkot din doon sa crimes against humanity. Base sa mga testimonya, mga kababayan ni Las Cañas. Tapos si Bato at si Bungo. Pero si Atty. Harry Roque, baka ipahuli, mga kababayan, ng Interpol, ipahuli sa Interpol, ng Quadcom. Ito yung interview ng ABS-CBN, mga kababayan, kay Paduano. Ngayon lang po, sabi dito, House Quad Committee Lead Co-Chair, Representative Joseph Stephen Paduano wants the DFA and the Bureau of Immigration to explain a former presidential spokesperson Harry Roque's exit from the Philippines despite a contempt and detention order issued by the Quadcom. Roque was seen in The Hague. Yan ang sinabi ng isang abogado po na may extradition treaty niya, ang Pilipinas at saka yung Netherlands. So malamangan niya, itong si Roque maaresto habang tumatayong isa sa mga abogado ni Digong. Biglang lumitaw Pakinggan natin itong sinasabi ni Paduano, mga kababayan, sa interview ng ABS-CBN. Ano po masasabi ngayon si Atty. Harry Roque kahit na may contempt order siya sa Quadcom? That way should be answered by the Department of Foreign Affairs at saka ng Bureau of Immigration. So most probably in the next hearing of Quadcom,
we might as well invite DFA and Bureau of Immigration to explain to the committee with regards to the documents, especially this passport being used by mananagot pati yung mga taga-DFA. Alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. So, nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung iniunsulto yung Congress talaga po. Pinaglalaroan. So malalaman natin siguro yan ang direct sharing, no? Then, Pinaglalaroan ni Atty. Roque kung anong pwedeng mga legal remedies with regards to the order of the House in relation to the passports and documents na ginagamit ni Atty. Herrero. Pwede ipa-cancel yun, sir? Let us ask the legal opinion of the legal department. Baka ipa-cancel po yung passport. Of course, the legal department also of the DFA. Sir, anong liability ng DFA and BI? As of now, we cannot talk about the liabilities of the two agencies. But sabi ko na nga, they have to explain to the committee na Harry Roque is cited in contempt but is scot-free. Especially ngayon, lumabas na talaga with VP Sara pa. Kasama si Sara. And all other entourage dun sa DA. Si Mijel Dea, si Robin Padilla. Ibig sabihin, alam nila kung saan nagtatago itong si Harry Roque. Kita ninyo kung paano nila pinaglalaroan ng batas at ang ating mga institusyon. Ngayon, balikan natin si Escudero, mga kababayan, tungkol kay Bato. Ayan, sabi ni Escudero rito, pwede niya na si De La Rosa could take sanctuary in the upper chamber in case a warrant of arrest is issued by the ICC, adding that he would not allow a lawmaker to be arrested within the institution's grounds. So maglulungga po, diyan na siya matutulog sa Senado. Pero may hangganan ang paglulungga niya, mga kababayan. Kaya sabi ni Escudero, hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. According to Escudero, this has been the practice niya observed by the previous Senate chief and the tradition in line with the Senate rules. Ngayon, tinanong siya, if he also would not allow an arrest to happen within the upper chamber even if Congress is not in session, Escudero answered in the affirmative. Sabi ni Escudero, yes. So, hindi siya pwedeng i-arrest habang nasa sesyon yung Congress at nasa Senate ground. Pero yung sesyon ng Congress, alangan man 24 hours magsesesyon yung Congress. Hindi kakayanin na 24 hours magsesyon. At hindi pwedeng lifetime na si Bato de la Rosa magtatago sa Senate ground. Kasi malamang sa malamang, unang-una hindi siya nakakasigurong manalo pa sa midterm election. Pag hindi na siya senador, wala na siyang proteksyon galing sa Senado. At kung halimbawa, na-exhaust na yung legal remedies, kahit senador pa siya, pwede na siya, mga kababayan, na ibiyahe. Malamang si Chis Escudero mismo ang mag-surrender sa kanya. Sa Interpol, mga kababayan. Kaya umuusok si Bato, mga kababayan, doon sa meeting, doon sa rally nila sa Liwasang Bonifacio. Pinagmumura pati yung Interpol. Malamang yung Interpol lalong ma-excite. Di ba? Sa matinding pagmumura ni Bato, napanood yun sigurado ng Interpol, pati ng ICC. May statement nga po si Atty. Conte, basahin ko po sa inyo. Nagpapasalamat si Atty. Conte sa mga DDS. Ayan si Cristina Conte, Atty. Cristina Conte. Yung abogado po, yung abogado ng mga biktima ng AGK. Sabi ni Atty. Conte, congratulations sa mga DDS na nag-i-issue at nambubuli sa mga biktima. Pinalakas niyo ang rason para number 1, hawakan ng ICC ang kaso
imbes na ipaubaya sa domestic judicial system dahil mas magiging patas, mapayapa at mainahon kung sa ibang bansa gagawin ang mga pagdinig. Lahat ng ginagawa ngayon ng mga DDS, tapos ng pamilya Duterte, si Bato, si Bongo, mga kaibigan niya, lahat pabor po sa magiging desisyon ng ICC na wag gawin dito at walang interim release kasi pinapakita lang nila lalo yung pagbabanta ni Baste. Documented yun lahat. So iisipin talaga ng mga judges, peligroso talaga niya ang mga Duterte. Kailangan na niya talaga itong tuldukan ang kanilang mga pag-abuso. Kaya ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, yung sinabi ni Emperador Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Hayaan lang natin sila na mangbuli, magmura at magbanta. Tama si Atty. Conti. Hawakan ng ICC. Binigyan ng rason. Pinalakas niyo ang rason. Para number 1, hawakan ng ICC ang kaso imbes na ipaubaya sa domestic judicial system dahil mas magiging patas, mapayapa at mainahon kung sa ibang bansa gagawin ang mga pagdinig. Kasi kung dito lulusob sa local courts, yung mga DDS, baka hindi magkaroon ng hearing yung mga judges natin. Kasi guguluhin lang ng mga supporters ni Digong. O diba? Doon nga sa Netherlands, may mga nagrarally doon ng mga supporters ni Digong. Akala nila makakatulong yon. Lalo nilang dinidiin si Digong. Number 2, hindi payagan ang interim release ni Rodrigo Duterte dahil banta siya at mga supporter niya sa kaligtasan ng mga biktima at abogado na tumitindig laban sa kanya. Katakot-takot na bullying at pagbabanta ang natatanggap ngayon ng mga nanay na naglakas loob na humarap sa publiko. Pangatlo, i-convict si Duterte. Ibig sabihin kasi ay kumagat ang naratibo niya na ang adik ay dapat patayin. Kung marami ang naniniwala na deserve ng mga adik na tukhangin na ang mga adik ay kriminal kahit walang conviction at iba pa, bahagi ito ng pangkahalatang atake sa isang bahagi ng civilian population. Kung marami ang naniniwala na maaring isantabi ang due process basta malipol ang mga tinaguriang salot ng lipunan. Prueba ito na sistematiko ang mga atake, mga elemento ito mismo ng patutunayang crimes against humanity. Nakita na ninyo, naintindihan na ninyo mga DDS. Siguradong hindi ninyo maintindihan. Kaya ituloy lang ninyo ang inyong mga ginagawa. Pambubuli, pagbabanta. Kasi kayo na mismo ang dumidiin kay Digong para lalo magdesisyon yung ICC judges na i-convict. Tama itong mga analysis ni Atty. Conti. Sabi pa niya, ipapaalala ko rin na may 5 kaso na nililiti sa ICC ang offenses against the administration of justice. Article 70, Rome Statute. Mag-ingat na ang mga umatake sa korte, sa prosecutor o sa judges dahil baka madagdagan ang kaso ni Duterte. Sa lahat ng may say tungkol sa ICC, mungkahi ko ay pagnilayan niyo rin. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Kanino makakabuti o papabor ito? Pati yung ICC mga kababayan, kinukuyog ng mga bashers, ng mga DD strolls, lalo nitong makukumbinsi yung mga judges na kailangan talaga niya i-convict natin. Matindi pala niya ito na leader ng Pilipinas, na brainwash yung mga supporters niya, na gumawa ng mga masasama. Pati niya tayo tinatarget. O diba? Ngayon, ito yung mga sinasabi ngayon ng mga legal experts. Sabi po ni Atty. Raul Pangalangan, former ICC judge, the court, referring to ICC, the court said, invalidating the arrest to do otherwise is a disincentive to constructive cooperation between the court and the state
to the detriment of the interest of the ICC itself. The stand of the court confronts a very practical need. You see, the wheels of justice won't move forward unless the person is within the jurisdiction of the court. The arrest is indispensable to that. Kaya po nagsik ng tulong yung ICC sa Interpol. Kailangan talagang iharap si Digong sa ICC. The arrest niya is indispensable, sabi po ni retired ICC Judge Raul Pangalangan. So sabi dito, sa isang panayam kay retired International Criminal Court Judge Raul Pangalangan, mariin niyang pinabulaanan ang aligasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal ang pagkakaaresto kay Duterte. Ayon kay Pangalangan, sa ilalim ng International Criminal Law niya, lehitimo ang naging pag-aresto sa akusado upang madala siya sa korte at litisin. Hindi rin anya pinapayagan ng ICC ang trial in absentia, kaya't kinakailangan ang presensya ni Duterte sa paglilitis. Giit pa niya na ang pagdadala sa akusado sa ICC, kahit na sa pamamagitan ng pag-aresto, ay legal upang matupad ang hustisya. Kaya malabo pong paboran yung posisyon, mga kababayan, ni Mijaldea. Lalo pa, inakusa niya yung ICC na ang ginawa po na pag-aresto ng Interpol, kidnapping. In effect, ina-accuse niya yung ICC na yung warrant of arrest ay illegal. Yung inisyong warrant of arrest, hindi legit. Worse, kidnapping ang ginawa ng ICC sa pamamagitan ng hingi ng tulong sa Interpol at pag-surrender ng ating pamalaan sa Interpol kay Digong. Tinawag na kidnapping. Pinalala, mga kababayan, ni Mijaldea, lalong diniin si Digong. Kita ninyo? O ngayon, may legal opinion din po, experts opinion, si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. I-share ko po sa inyo. Yan o, sa interview ng One News, sabi ni Carpio, ICC unlikely to dismiss charges versus Duterte due to key witnesses. Sabi niya, si Digong niya faces a tough legal battle as key witnesses, including former Davao Death Squad members, have first-hand knowledge of his alleged involvement in extrajudicial killings. So sabi niya, so it's very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. They have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that, sabi po ni Carpio. While Duterte's camp can challenge the legality of his arrest before the ICC hearing, in September, Carpio clarified that even if the arrest niya is deemed illegal, it will not affect the court's jurisdiction. Halimbawa pa, illegal yung pagka-aresto, walang epekto niya yan sa jurisdiction ng ICC kay Digong. Lalo pa, malabo na patulan yung sinabi ng defense na it is pure and simple niya. It was pure and simple kidnapping. Pero halimbawa na niya, if it is deemed illegal, hindi apektado niya yung jurisdiction ng ICC. Yeah, sabi ni Carpio. Sabi niya, even if you are illegally arrested by the surrendering state, the ICC will still acquire jurisdiction over you when you are handed over to them because the ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. Wala mga paki doon yung ICC. Ang paki ng ICC, yung final na kaso na crimes against humanity ng mga private complainants. Yun ang i-address po ng ICC. Kaya nakita ninyo, inignore lang yung mga plea at yung argumento ni Mijaldea, hindi po inintindi. Hindi nga po binanggit. Di pinatulan, madaling sabi, ni Judge Motok, Julia Motok. Diretso siya doon sa sa agenda for the day, yung pre-trial hearing. Inignore yun po. Pinatulan yung mga manifestations po ni Mijaldea. Kita ninyo? Ito pa, isang magaling na abogado from the University of the Philippines, Cebu,
Senior Lecturer, Attorney Ian Vincent Manticahon, any attempt niya to discredit the ICC process by describing it as a foreign interference is misleading and flawed. The ICC process should be seen, in fact, as an opportunity for our people to learn about foundational principles of international law, including the Rome Statute and our domestic laws as well, like Republic Act 9851. Paliwanag mga kababayan ni Attorney Manticahon that while states have absolute control niya over their internal affairs, states also have obligations to humanity. Section 17 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity adopts the complementarity principle in the Rome Statute, which means that the ICC does not particularly replace the Philippine justice system but supports it. Paliwanag po niya, the Philippines cooperation niya with the ICC goes to show that the country respects the internal legal obligations and it is willing to seek justice beyond domestic political accommodations or considerations, sabi po niya. The ICC referral shows our country's commitment to accountability and acknowledges that international law complements domestic justice. He added that this is not an admission of weakness. Instead, it is an acknowledgement that international mechanisms exist to assist domestic legal systems when needed. We need to see this as a challenge to reassess our commitment to human rights in the role of law, hopefully leading to stronger domestic prosecutions of human rights violations in the future. Naintindihan na ninyo mga DDS. Pero sabi ni Atty. Contis, nakatulungan niya yung mga pambabas ninyo. Ituloy lang ninyo yung pagbabas ninyo. Kuyugin ninyo yung ICC mismo, yung website, paulanan ninyo ng mga basings. Pagmumurahin ninyo doon. Dapat English yung pagmumura para madali maintindihan ng mga judges. Makakatulong yan sa desisyon nila kay Digong. Ituloy lang ninyo. Pati yung pagwawala ninyo dito sa Pilipinas, yung mga pag-aalsa ninyo, ituloy lang ninyo ang pag-udyok sa people power. Kasi sabi ni Yusek Claire Castro, wala man niyang problema. Basta niya, hindi mauwi doon sa inciting to sedition, inciting to rebellion. Kasi yan, violation na ng ating batas. Madaling sabi, babantayan nila ngayon ang mga utterances ninyo. Recorded yan lahat. Idadaan po hindi sa AJK Tokhang, kundi sa kaso. So, malamang, lalo na yung mga vloggers, pag kayo naging mga pugante rito, lahat kayo magsisipagtakbuhan papuntang Netherlands to seek asylum tulad po ni Harry Roque. Iyan, ginusto ninyo. Kasi ayaw man ninyong makinig sa sound advice. Kaya gawin ninyo yung gusto ninyong gawin. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.